Tayo ay dumako sa panibagong pag-aaral. Ito ay ang panandang hudyat sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Maligayang pagbabalik sa ating klase! Alam niyo ba kung ano-ano ang mga salita na dapat gamitin sa pagsasalaysay ng mga pangyayari? Bago tayo dumako sa ating pag-aaral, alamin muna natin ang layunin sa pagkatuto. Nagagamit ang angkop na hudyat ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang hudyat sa pagkakasunod-sunod sa mga pangyayari ay ating pag-aaralan ngayon. Ngayon, alamin muna natin ang ibig sabihin ng hudyat. Ang hudyat ay may katumbas sa Ingles na signal. Ibig sabihin, aalamin natin ngayon ay ang hudyat o signal na nagpapahayag ng pagkakasunod-sunod. Sapagkat kadalasan sa mga mag-aaral ay nalilito dito. Natin mapapansin ang hudyat ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa ating binabasa. Bakit natin kailangan gamitin ito? Ang mga hudyat ng pagkakasunod ng mga pangyayari ay ang mga salita o pahayag na ginagamit upang humakbang pasulong ang mga pangyayari o kaganapan sa isang aklat. Ito sa paraang pasulat at pasalita. Sa pagsisimula, suriin muna natin ang halimbawa na ating ibibigay. Ano ang inyong masasabi rito? Ang mga hakbang sa tamang pagluluto ng sinangag. Hiwain ang sibuyas, bawang at anumang ingredients ang nais mong idagdag. Isa lang ang kawali at lagyan ito ng mantika. Ilagay ang sibuyas, bawang sa mainit na mantika, ilagay ang kanong lamig at ihain ito. Anong napansin nyo sa mga pahayag na ito? Parang may kulang. Tama, sapagkat kulang ng hudyat pananda sa pagkakasunod-sunod. Bago natin lagyan ang tamang hudyat, aralin muna natin ang mga hudyat na ating idaragdag dito. Ngayon, dumako na tayo sa mga halimbawa ng mga pahayag o salita na nilalagay sa unahan. Una, sa umpisa. Noong una, unang-una. Narito ang halimbawa. Sa umpisa, hindi ko lubos maisip kung bakit ganito ang nangyayari sa ating kapaligiran. Mga salita o pahayag na ilalagay din sa unahan, sabi ng ilan. Alam nyo ba, isang araw, naranasan nyo ba ito kung ikaw ay nasa? Isang pahayagan ang nagsabi, alam natin ang mga sagot sa. Mga salita naman o pahayag na ilalagay sa gitna, ikalawa, ikatlo, sumunod, pagkatapos, saka. Narito ang halimbawa. Sumunod, nagkaroon ng pagbabago sa lahat ng bagay. Kung napansin nyo, ginamit ang salitang sumunod bilang pahayag o salita na nasa gitnang bahagi. Iba pang halimbawa, ito ang ilan sa, ayon sa, ito ang mga paraan, kabilang sa. Ang mga ito ay pwede nating magamit sa pagkukwento o paglalahad ng kwento. Narito naman ang mga salita o pahayag na ilalagay sa wakas, sa dakong huli, sa wakas, sa huli. Narito rin ang ilan pang mga halimbawa, tunay na, determinado tayo. Repasuhin natin. Sa dakong huli, tayo rin ang mababalikan ng mga ginawa natin. Ang salita o pahayag na ginamit ay sa dakong huli. Ito ay nagpapakita ng hudyat na wakas na ang kwento. Narito naman ang mga pahayag o salita para sa pagbabagong lahad. Sa ibang salita, sa ibang dako, sa madaling salita. Ginagamit ito upang bigyang linaw ang mga pahayag. Narito ang halimbawa, sa dakong huli, marami pa rin ang hindi naliliwanagan sa kanilang ginagawang pagkakamali. Narito naman ang mga pahayag sa magbibigay focus. Bigyan pansin, pansinin, tungkol sa. Gusto mong bigyan ng diin ang iyong sinasabi, gamitin ang mga pahayag na ito. Narito ang halimbawa, bigyang pansin ang mga nagaganap sa ating paligid. Mapapansin nyo na ginamit ang salita o pahayag na bigyang pansin. Narito naman ang mga pahayag sa pandaragdag, muli, kasunod, din at rin. Narito ang halimbawa na ginamit sa pangungusap.
Kasunod, maraming mahal sa buhay ang nadadamay sa mga nangyayari sa kanila. Narito naman ang mga paglalahat, bilang paglalahat, sa kabuuan o sa mga tweet. Ginagamit ito upang bigyan ng konklusyon ng isang kwento o isang pahayag. Narito ang halimbawa, sa makatweet, magbago tayo hindi lang para sa ating sarili kundi para rin sa ating mahal sa buhay. Kung napansin nyo, ginamit ang sa makatweet bilang paglalahat o konklusyon sa isang pahayag na binanggit. Narito naman ang pagtitiyak. Walang duda, siyang tunay. Ginagamit ito upang ipakita na tiyak ka sa iyong sinasabi o kinukwento. Narito ang halimbawa, walang duda, kung ipagpapatuloy natin ang paggawa ng mabuti, lahat tayo ay magiging maayos. Kung napansin nyo, ang halimbawang ito ay binigay ko sa unahan. Narito na ang maayos at ginamit ang budyat na pagkakasunod-sunod. Sa simula, hiwain ang sibuyas, bawang at anumang nais nyong panghalo sa gagawing sinangag. Sumunod ay isalang ang kawali at lagyan ito ng mantika. Pagkatapos nito, ilagay ang sibuyas, bawang sa mainit na mantika. Sa huling hakbang ay ilagay ang kaning lamig at ihain ito. Kung napansin nyo sa halimbawang ito, gumamit ng mga budyat ng pagkakasunod. Ngayon, subukan mong sagutin ang sumusunod.